Reverend Father Vic, ang ating masipag na pura paroko, ang ating bisitang pare na si Father Richard o Gerald, mga kapatid sa pananampalataya dito sa loob at labas ng simbahan, magandang gabi po at maligayang Pasko sa ating lahat. Kung kayo ang tatanungin at magsisilang kayo ng sanggol, panganay na anak, sino ang gusto niyong unang makakita sa sanggol na inyong isisilang? Siguro sa mga nagkaanak na, ang naunang nakakita ay siyempre yung nanay, yung tatay, yung immediate family. Hindi pa nga lumalabas kuminsan ng sanggol. Gusto na nating malaman ang kanyang kasarian. Kaya sa ultrasound, nitingnan natin kung babae ba siya o lalaki. Pero ang nakaka-excite siyempre ay yung paglabas ng bata. Lahat ay nananabik na makita at mag-face reveal ang bata sa mga taong mahal sa kanya, lalo na ang kanyang mga magulang, mga kapatid at mga kaanak. Pero mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang nag-face reveal o na mag-face reveal si Jesus, ito'y nangyari sa pamamagitan ng mga pastol. Ano kaya ang nasa likod at dahilan kung bakit ang unang-unang nakatanggap at nakakita, nakasaksi sa mabuting balita na si Jesus, ang tagapagligtas sa isinilang na, ay ang mga pastol ang unang nakakita nito? Meron bang espesyal sa mga pastol at sila ang unang pinagpakitaan? Kung meron tayong tinatawag na epiphany o manifestation, ito ang unang-unang nakasaksi. Siyempre, pangalawa yung mga haring mago. Yun ay mga tagalabas. Pero ito, mga pastol sa Israel, sa Bethlehem. Mga kapatid, para bang bagay lamang na magpakita si Jesus sa mga pastol? Una, dahil siya'y isinilang sa isang hamak na sabsaban. Parang napakaaba, napakahirap, napakaordinaryo ng kanyang pinagsilangan. Kasama pa ang mga tupa, parang ganyan sa ating Belen. Ganyan isinilang at kadukha, kaaba ang pagkakasilang sa kanya. At syempre pa, ang pinaka-immediate na mga taong nandun na malapit ay yung mga pastol sa Bethlehem. Pero mga kapatid, ang mga pastol na ito ay walang kapag-apag-asa na sila ang pagpapakitahan, sapagkat alam nila bilang pastol, hindi naman sila pinapansin. Ang tingin nga sa kanilang ng mga tao, sila ay mga kawatan, mga magnanakaw. Sila'y walang inaatupag kundi karaniwan ay maglasing dahil naiinip sila sa pagpapastol. Pero hindi sila halos natutulog upang pastulan ang mga tupa. After all, mga kapatid, si Jesus, kontra sa mga pastol na ito na kanyang unang pinagpakitahan, siya ang magiging mabuting pastol nating lahat na mga tao. Kung kaya mula sa mga pastol na ito, sila ang magpapakalat ng mabuting balita. At ang pagpili ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nakasalalay sa anumang katangian na maganda o meron ang tao, kundi ito'y purely galing sa merito ng Diyos na isinilang. Dahil kaya niyang baguhin ang mga pangyayari at mga kaganapan
sa mga taong makakasaksi nito. Kung ang mga pastol ay walang pag-asa at positibong tingin sa kanilang mga sarili, siguro iniisip din nila, ang Diyos pa kaya papansinin kami? At ito nga ang himala dahil sila ang unang nakakita nito. At sila rin ang magpapakalat ng mabuting balita sa kabila ng katotohanan na wala silang kredibilidad. Ni hindi nga tinatanggap sila sa korte bilang mga saksi dahil wala silang credibility, kumbaga'y mga ordinaryong tao. Pero ganun mga kapatid, gumalaw ang Diyos at pumili. Hindi niya tinitingnan kung anong meron ka. Basta pupipili siya kahit sino ka pa. Pinakamahirap at pinakaaba. At hindi na natin ilalayo siyempre si Maria dahil siya pinili nga sa mga babae o sa lahat ng babae. Isang babaeng dukha sa Nazaret, isang dahop na bayan, mahirap, na nakatakda ng ikasal kay Jose na isang karpintero, mga ordinaryong tao na wala din namang binatbat, hindi rin kilala. Pero minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng mga taong ito, ukol sa mabuting balitang kanilang isisiwalat na totoo na si Kristo ang manunubos ay isinilang na. Pero ang pinakamaganda at ang mabuting balita, mga kapatid, kahit na ganun ang katayuan ng mga pastol na ito, sila'y ginabayan ng tala ayon sa pahayag ng anghel. At sila'y nandoon at nakita nila, nagpuri at nagpasalamat sila sa Diyos. At sinabing luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Yan ang awit ng mga anghel na nanduroon sa pagdalaw ng mga pastol na ito. Ano ang kaugnayan sa atin, mga kapatid, ng senaryong ito, ng pagpapakita ng Diyos at manifestasyon sa mga pastol? Huwag nating iisipin kailanman na tayo hindi espesyal sa paningin ng Diyos. Kahit tayo nagdarahop, pinipili tayo palagi ng Diyos na pagpahayagan ng Kanyang liwanag. Sa gabing ito, tayo ay parang punong-puno ng kasiyahan dahil halos kumpleto ang ating mga pamilya. Yung mga taong kaanak natin karaniwan ay dumarating kahit nasa malayong lugar. May pagsasalo-saluhan mamaya. Pero mga kapatid, sa kabila ng ating pagsasaya, makatapos ng misang ito, may mga tao din na parang mga pastol na walang pag-asa sa buhay, parang nabuburyong. May mga taong hindi maiwan ang kanilang mga trabaho, nagbabantay sila sa mga may sakit, may inaalagaan silang mga taong hindi mabubuhay kung wala sila sa katabi nila. Ito yung mga tao na talagang nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sapagkat isinasakripisyo nila ang kanilang buhay. Ang mga OFW na nanduroon hanggang ngayon nagtatrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng buhay ang mga pamilyang kanilang binubuhay at sinusuportahan dito sa ating bayan. Maraming mga tao ang parang mga pastol, gumagawa, nagpupuyat, naghihirap at nagtatrabaho para sa iba, para mabuhay ang iba. Dahil yan din, mga kapatid, ang himig at mabuting balita ni Kristo sa atin. Siya ay nagpakaaba. Yung kanyang pagkakapanganak sa sabsaban ay simula ng pagpapakita ng kanyang kaabahan. Yung pagpasok niya bilang Diyos na napakataas at nagkatawang taong tulad natin ay isang simbolo rin at katunayan na pumasok ang Diyos sa ating kasaysayan upang tayo tulungan na dalhin face to face with God. Siya yung mukha ng Diyos na nagpapakita sa atin.
Kaya kumbaga, ang pahayag ngayong gabi ay napakahalaga at isang totoong mabuting balita na ang Emmanuel na isinilang ngayon ay kasama natin. Ipinapakita niya ang kanyang mukha, karaniwan sa mga taong nag-a-identify siya. From the beginning, ang Diyos ay palaging pinaghihilom ang mga sugatan, tinutulungan ang mga dukha, ang mga taong walang matirhan, makain, ay kanyang tinutulungan. Ibig sabihin, ang identity ng Panginoon ay palaging may pagkiling sa mga taong mga hina, sa mga taong walang lakas. Tulad niya, isang sanggol, pinasok niya ang pagiging sanggol, mahina, walang lakas. Pero ang lakas at kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya. Dahil sa unang pagbasa, sinasabi doon na ang hari o ang linya ni Haring David ay magpapatuloy at ang kaharian ng Diyos ay itatatag. Hindi templo ang ginawa ni David, kundi ang Diyos mismo ang nagboluntaryo na pagyayamanin niya ang kaharian ito sa pamamagitan ng prinsipe ng kapayapaan na isusugo niya sa atin. Kaya mga kapatid, magalak tayo at magsaya dahil sa gabing ito, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay natin. Patuloy pa rin tayo sa buhay, pero kasama natin ang Diyos. At yan ang totoong pinakamabuting balita na inihahandog ng Diyos sa bawat isa sa atin at sa bawat pamilyang naririto, maging yung mga wala dito. Na totoo, ang Diyos ay nagkatawang tao at patuloy na nagkakatawang tao sa mga Kristiyano, mga binyagan na tumutugon ng buong katapatan at naglilingkod sa Kanya upang ang liwanag ni Kristo ay magpatuloy sapagkat habang may mga Kristiyanong saksi sa pag-ibig at kabutihan ni Kristo, patuloy na isinisilang ang mga adhikain at buhay na nagmumula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dahil tayo pinupuno ng pag-asa at galak sa puso, magdiwang tayo at maging masaya sa gabing ito. At sana'y araw-araw gawin natin ang atas ng Panginoon. Maging kakampi tayo palagi ng mga kakampi ng Diyos, lalo na ang mga mahihina at mga walang-wala. Alam ko, ang ating parokya ay palaging gumagawa ng mga pagkilos para sa mga mahihirap. At ito'y mga simulaing nagpapatotoo lamang sa ating buhay na pananampalataya. At sana'y mapagyaman pa natin ito sa maraming mga tao na kahit hindi nagpapakita o hindi natin naririnig ang tinig, sila ay tahimik na tumutulong sa mga gampanin ng ating simbahan sa ngalan ni Kristo Jesus. Kaya maligayang bati po sa ating lahat at naway puspusin tayo ng Espiritu ng Diyos na ngayon ay kasama natin sa kagalakan at pagsasaya. Amen.